Ng hapon mga kabay. So meron po akong approved repair dito mga kabay, 39809. So ang model pala nito mga kabay, dito 5032. Ito po yung 2 mode na rotary hammer ng DeWalt. So ang papalitan natin mga kabay, ito po, front housing, tsaka yung isang set na spindle and gear, at yung kanyang piston mga kabay, tsaka gear, at yung bearing bush niya mga kabay, at syempre yung kanyang selector or lever. Ayan. Yan po yung ikakabit natin dito sa dito 5032. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nakalas na po natin. So tatanggalin natin tong kanyang buong set sa front housing tsaka yung casting or bearing housing. Ayan. So ito tatabi natin. Wala naman tayong ikakabit dito dahil puro dito tayo sa kanyang mechanic magkakabit. So ayan, sa paggalas nito mga kabay, ganun pa rin. Gamit kayong long nose o kaya plies. So kapag nakaganyan siya mga kabay, ibig sabihin nakadrill yan. Kailangan ikutin nyo papunta doon. Ayan, katulad nito. Yan, iikutin nyo pa ganyan. Yan. Kapag nakatapat ng arrow doon, pwede mo na siyang uga-ugain para makalas. Yan. Tapos ito, susungkitin mo lang yan ng flat screw. Ayan. Tapos sungkit din sa lock. Yung pinaka-lock ng kanyang spindle, ayan. Pwede mo nang tanggalin yan. Tapos syempre yung bulitas. Ayan. Ingatan nyo huwag mawala yan mga kabay. Yun po yung naglalak sa bala. So ito mga kabay, ang kukunin lang natin dito yung kanyang casting or bearing housing. Ito po sa ilalim. Kasi itong spindle, papalitan din po ito. Ito yung nag-stack up mga kabay, kung maalala nyo. Yung natuyuan. Ayan, matigas po siya kalasin. Dahil ito nga po yung natuyuan ng langis. Ayan. Kaya po nasira yung kanyang piston. So, kakalasin natin yan. So, ito mga kabay, isang buo yan papalitan. Siyempre, kakalasin natin yung screw. Yan. So, tatandaan nyo lang mga kabay kung anong posisyon ng pagtanggal nyo, ganun din yung pagbalik. Yan. So, ito papalitan din ito. Tapos ito, yung gear, magpapalit din tayo. Ito. Yan. Kailangan natin tanggalin yung intershaft para mahugot natin itong piston. Modulas yung pangbukas ko mga kabay. Dumudulas na lang. Tapos, uga-ugain nyo lang mga kabay yung intershaft para makalas. Ayan. So, ito mga kabay, malinis na siya dahil pinunasan ko na yan nung in-estimate ko. So, ito po yung papalitan natin. Ito po yung piston niya. Siyempre, kukunin natin yung pin at yung kanyang shim. Ayan. Ayan. So ito ang hindi ko napunasan dahil may langis-langis pa. So pagkabit niyan mga kabay, kung paano nyo tinanggal kanina, ganun din po yung pagbalik. Ayan. Tapos lagay nyo yung pin. Ayan. Tapos intershaft. Suksok nyo dyan. Ayan. So ganun po ang forma niya. Ayan. Tapos lagay natin dito. Tapos, ganun din po, uga-ugain nyo para magpantay. Ayan. Kapag straight na po siya, saka nyo po siya iskruhan.
Screwan lang po natin maigi mga kabay. Para kailangan mahigpit na mahigpit mga kabay. Yung hindi siya kakalas. Dahil pag nakalas yung screw na yan, sigurado durog yung piston nyo. Yan. So ayos na mga kabay. Syempre ito, balik natin. Lapit lang natin para makita nyo. Ayan. So ang sunod ito, kailangan nakasuksok yun dyan. Yan. Uy, nalaglag. Nalaglag. Yan. So ganyan siya dapat. Yan. Ba't dumilim? Tapos, ang sunod niyan yung kanyang bearing na hindi naman talaga siya bearing. Pero yun yung tawag sa kanya. Dito po yan mga kabay. Ayan. Ayan. Ganun po yung forma. Hindi naman yan papasok pag baliktad mga kabay. Tapos yung screw. Tatlo. Ayan. Siscrewhan natin. So ito kailangan mahigpit na mahigpit din ito mga kabay. Dahil nasa loob ito. Yan. So ayos na mga kabay. Yan na po yung tsura niya. Dumilim ulit. Yan. Tapos sunod niyan yung gear. Ito po yung gear niya. Dito po yan. At syempre ito, huwag niyong kalimutan yung washer na maliit. Dito yan sa ibabaw ng gear sa may intershock. Uy, nalaglag. Yan. Ganyan din ang itsura niya. Yan. Tapos, sunod, ito. Yung kanyang striker. Saan na ba yung o-ring nito? Nawala yung o-ring. Wala lang mga kabay. Hanapin ko lang yung o-ring. So yung mga kabay, nakita ko na yung o-ring. So tanggalin natin yung sa luma. Yan. Ito po yung luma. Tabi natin yan dyan. Yan. So ayos na mga kabay. At syempre ito, huwag niyong kalimutan ilipat. Ayan. Itong malaking washer mga kabay, dito po yan sa ibabaw ng spindle. Yan, nakaganyan po yan. Tapos yung washer sa baba, ito yun. Dito naman yan sa ilalim. Yan. So okay na mga kabay, pwede na natin itong buuin. Napalitan na natin lahat. So ang kulang na lang dyan yung grasa. So lagyan natin ng grasa mga kabay. Kailangan malagyan siya ng grasa dito. Yan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang yung DeWalt na signboard. So ayan. Napaliguan na natin ng grasa. Tapos yung striker, suksok na natin sa piston. Ito hindi na kailangan ng grasa dahil may grasa na po yan sa loob. Ayan, so ayos na. Dito sa casting, kailangan natin ng grasa dito sa may lagayan ng intershaft. Ayan. So ayos na. Lagay na natin ito. Yung spindle niya.
Yan, lapat na mga kabay. Lagyan din natin ng grasa dito sa ibabaw para doon sa bearing. Yan. So ayos na yan mga kabay. Balik natin to doon. Tapos, lagay na natin yung front housing. Ano ba nakalimutan? Wala na. So yan, paglapat na siya, katulad niyan, lapat na, pwede nyo na ilagay yung spring. Kung paano kinalas kanina, ganun din yung ganun din nyo ibalik. Ayan. Tapos yung cooler, ayun, may bago na siyang cooler mga kabay. Ito na yan, hindi na itong luma ang gagamitin. So ito na pong bago. Ayan. So dito yan. At yung lock niya mga kabay, ito, dito yan sa may spindle. Ayan, gamit lang kayo ng flat screw para maibalik nyo sa kinalalagyan. So kanina sinungkit lang naman natin, ngayon itutulak naman siya. So ayan, yun na yung makalas. Balik natin yung cup niya na luma. So ayan, ayos na. Nabuo na natin yung kanyang mechanic. So tingnan natin kung gagana. Yan, so ayos. So pag ginagamit nyo pala siya mga kabay, halimbawa ang gagamitin nyo, laging may grasa itong bala na yan bago nyo siya ipasok dito sa kanyang lalagyan. Yan. So ayos na mga kabay, bubuin na natin to. Babalik natin dito sa unit. Ayan. So sa pagsalpak, ganun din. Kung paano kinalas kanina, ganun din yung pagbalik. Tapos screw. Yan, nandito pala sa lumang front housing yung screw mga kabay, kaya hinanap ko, wala. So yan mga kabay, higpitan ko lang yung screw na 4. So yan mga kabay, na-screwan ko na yung 4. So ibabalik na natin yung kanyang lever. So bago nyo ibalik mga kabay, kailangan yung spring nasa gitna. Yan. Kapag di siya may gitna mga kabay, saksak nyo yung unit. Tapos, ingatan nyo lang, pag sundot na hindi sasabit ito sa kanyang gear, sundutin nyo lang yung spring. Ayan. So yung spring dapat mga kabay, ayan, yung dalawang nakaganyan, kaya dumidilim, nakaganyan na spring, ayan, yung dalawa kailangan nasa gitna, para paglagay nyo ng lever, ito, pasok na pasok siya. So sa paglagay ng lever mga kabay, ganun pa rin. Kung paano mo siya kinalas kanina, doon nyo rin siya ibabalik, tapos diin nyo pababa, tapos ikutin nyo papunta rito. Ayan. So ito malambot na mga kabay. Ayan. So ayan, lagi na yan nandyan. Yan po yung drill. Ito naman yung hammer. Yan. Kapag nakadiretso, hammer yan. So testing lang natin mga kabay. Tapos lagay natin, balik natin sa drill. Ito yung walang hammer pero umiikot. So ayos na mga kabay. So ulitin ko lang kung ano yung pinapalitan natin. Spindle, piston, gear, yung bearing bush nya, ayan. Ano pa? O-ring, lever, at yung kanyang front housing. So ito pala, pinalitan din natin yung kanyang cooler, ayan. Pero pag bumili kayo ng spindle, may kasama na po yung cooler. Yan po yung bago nilang assembly ngayon. Ayan. So
So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.